Kung ang pag-uusapan laang ho ay pandekorasyon sa bahay, hindi ho titigil ang mga anak ng tatay hanggat hindi nakakakita ng babagay. Lalo na nga ho at nagkasama-sama na naman. Pagkalam din nga ho ng sikmuray, hindi mga magpapahuli. Talaga naman hong sugod sa busyaran ng mga anak ng tatay. Kaya ang anak ng tatay ay abala na naman. Ay hala! Magandang hapon mga katatay, tuloy na naman huli ang asbar. Bagong dating nga ho ang aking mga kapatid na galing pang Manila at Laguna. Nangakit nga ho ang mga iyan papuntang bahay ng Lupis at kami daw bibili naman pamburluloy dyan sa bahay. Hindi nga ho magpapaiwan ng mga bata pagdating dyan sa layasan. Alam nyo naman, pag mga bata ay hindi matutuloy nga ang lakad pag hindi sila mga kasama. Ito nga ho ang kapatid kong si Chris Angel at galing pa nga ho ito ng Laguna. Isinabay nga ho yan ni Ate Marlene at sinay nga ho ay nagpaiwan. Ito nga ho si Ate MJ Gonzales. Ang galing ho ng Manila. Nagkaakitan nga ho papunta daw ho ng bahay ng Lopez at nakita nga ho ng mga yan na kulang-kulang daw ang dekorasyon sa bahay. Ay dito nga ho ang mga yan at nagpasama nga ho dito sa bahay ng Lopez, pamilihan dito sa Nyuan. Namimili nga ho ang mga yan ng supa. Pinagtititingnan nga ho kung ano nga baga daw ho ang babagay. Ay dito nga ho at iyan nga ho sina Ate Ike sa hindi nga ho alam kung ano mga babagay. Alam nyo naman hong talagang mahirap mamili, lalo na kung marami ang pagpipilian. Ang hinahanap nga ho ng mga iyan, yun daw may unan. Alay nakapili na nga ho ang mga iyan at nasunod nga ho ay yung may unan. Nakoy kung kasama laang ho ang tatay, ang sasabihin laang ho ay mamulot na laang ng bulak at magtahi na laang ng bahay buboy. Sa bibigat nga ho ng mga daladala ng lalaking ito ay hindi na nga ho nakaiwas sa dadaanan. At ito naman ho si ating nananahimik ay binangga na. Mayat maya nga ho ang pili at mayat maya rin ho ang papasaan. Aba ay alang namang ako ang babayadiyan. Alay buti kung ako'y makwarta na ay alay gasino na iyan. Pakay utangin ko lang at pag anak na ng baka sa kababayaran ay hindi pa nga nabababahan ay papaano ga iyan. Yang ka namang ang sinasahod ko lang, tiba ko lang sa sagingan. Na pag nagtatabas ako sa saging ay kapit na ang ligha sa pakana. Pagpasensyahan nyo na ang bunso yung anak ng tatay, talagang wala eh. Saka na lang ako babawi sa inyo mga ate. At haba namang ikinakarga ang supa sa sasakyan ng Ate MJ. Ang mga ito nga ay hindi pa tapos mamili. At ang mga sales lady nga ay mga nag-aantay na kung kailan nga lalabas ang mga anak ng tatay na iyan. At kami nga ho ang huling customer. Mga hinapon na nga hong mamili kaya kanina ay katinay ka ng araw ay kainitan ay pagpasensyahan nyo na. Ito nga ho ang aking panganay na kapatid si Ate Marie Chris Escobar. Ito nga ho ang kanyang panganay na anak at nakapili na nga ho yan ang sasakyang namamaril. Baka kung mabaril yan dyan ay makakasira pa ng gamit. Hawakan mo nga at baka makasira ng gamit, makatama. Laking pasasalamat nga ho ng mga sales lady nang kami nga ho ay nakalabas na. Ay talaga naman ho kanina pa nga ho nag-iintay at nagtsatsaga na sa amin nga ho ay nakatunga nga. Alay pasensya na nga ho ulit at talaga hong ginanahang mamili ang aking mga kapatid. Ito nga ho ang aming driver na si Kuya Taro at ginagayak nga ho ang aming mga pinamili. Natagalan na nga ho magayak at hindi nga ho kasya sa loob. Kaya ho itot na sa taplod at tinalian na laang. Dahil nga ho ginugunita natin ang Mana Santa, ito nga ho ang mga tao at nagpuprosesyon. Kaya ho ito at saglit na kami ho ay napatigil. Nang makalampas na nga ho ay di kami nga ho ay tuyag na ulit. Papunta nga ho kami dito sa Grahe, kainan nga ho dito sa bayan ng Lopez. Hindi pa nga ho nakakaranas sa mga ate na galing nga ho Manila at Laguna na makakain dito nga ho sa Grahe. Ay di amin nga hong sinamahan at nang makalibre. Nice. Papasok na nga ho kami dito sa Grahe kaso nga lang ho ang mag-asawa ay ayaw sumama. Amin nga hong pinipilit ay ayaw nga hong sumama at ang dami daw bawal sa kanya. Yun nga hong si Kuya Taro ay mahiyain kaya hindi rin nga ho sumama. Isa pa nga ho doon, ito daw si Ate Aeroy walang kasama, ang asawa daw ho niya mag-iisa sa sasakyan. Hindi ka ako naman ay halay kung ganyan kayo kasweet sa isa't isa eh. Ito naman kami at ang puwit ay mga nakapatnana at mga gutom na. Namimili na nga ho ng mga kakainin dito nga ho sa menu. Alam ka naman ho doon sa loob ng kusina ay di kami napalabas. Habang nag-aantay nga ho ang mga yan ay panay ang silpi. Una nga hong pumatak dito sa amin ang lumpiang Shanghai. At ang lahat nga ho ng pagkain ay hindi na maantay. Kaya naman ho ang lumpiang Shanghai ay unang nagbabay. Ito naman ho ako at o-order ulit ng lumpiang Shanghai. Nang pumunta nga ho ako, ang lahat daw ho ay dadalhin na. Ang in-order nga ho ng mga yan, ito nga hong pakpak ng manok at itong sisig. Oh my God! Wow! Dahil gutom na nga ho ang mga iyan, kapipili ng mga ibuburluloy sa bahay. At si Ate Ikis nga ho ay hindi man laang ganahan.
Ito nga ho ang pinsang ko na si Abil Gonzales. Alay, pati nga ho ako nakikipagsabayan, hindi ko na lang ho matutukan ng camera ang sarili ko. Aram nyo naman ho ang mga subong libre. Ano ba talaga ang masamang ako? Siyempre naman ho, alangan namang kalimutan din natin ang naglalambingang mag-asawa diyan sa sasakyan. Ito nga si Kuya Taro ay nahihiya nga kung ako yan, nagpasalamat na, may hirit pa. Ito nga si Sinisintay nagsabi na dito na daw siya sa una at siya daw ay nahihilo pag nandun sa loob. Kami nga ho ay mga dasiksikan na, kasama nga ho ang mga supa. Wala nga hong kaalam-alam ang tatay kanina na ang ipinangkain naming pera ay sa kanya. Utang nga ho ni Ate Ejin sa kanya. Ang sabi nga ho ni Ate Ejin kanina, minsan na lang daw ho sila umuwi kaya libre na lang tatay. Thank you, Daddy! Libre mo kami! Libre na, dali. Maya-maya pa nga ho'y nakarating na rin ho kami sa tapat ng bahay at nakikita na nga ho namin si tatay. Tatay! Thank you! Thank you! Nakalibre kami sa iyo. Thank you! Kami! Iisipin niya kung ano yun. Libre mo! Tingnan mo! Tingnan mo yung san ko! Busog! Antigas! Nilibre mo kami. Ay, thank you. Nilibre mo kami. Libre mo kami! Ay, nilibre mo kami. Ako nga ho ang nagsabi kay Ate Ejin na libre na iyon at hindi na niya utang. Ay ako nga'y nasampigan nung minsan ay makaganti man laang. Pagkakapasok-pasok ko pa nga ho'y bumungad na nga ho agad sa akin itong si Takti mo. Takti mo. Namiss ko nga ho itong kasamahin ni Ate Ejin doon sa Maynila, itong si Taktimo at kasama nga ho itong si Tangkoy. Ako nga ho'y tumulong na at nang ito ay madali na. Kaso naman ho ay parang lalo na ang bumagal. Ginabi na nga ho kami at talaga naman ho sa umagay kakainit ho ay kasakit nga ho sa batok. Maya-maya pa nga ho'y tinagkala na nga ho ng plastic cover. Nang makita na ho ang ganda at kulay ng supang iyan. Dinidesign na nga ho ang mga burluloy na iyan dito sa loob ng bahay. Habang ito naman hong si Sinisinta at si Tangkoy ay nagdidikit ng wallpaper dito sa table. Habang ito naman si Ate Marlene ay abalang-abala ipasok ang mga bulaklak doon sa lagayan. At ang kapatid ko nga hong panganay, kalong-kalong na agad ang pamangkin kong sanggol. Kami ho'y lubos na nagpapasalamat sa may-ari ho ng pinagtitirikan namin ng bahay. Dito nga ho kami nagkakapisan-pisan pagka ganitong bakasyunan. At ang pamilya ho ay nagkakasama-sama. Kaya ang bahay hong ito ay hindi namin mapabayaan. Lalo na ho pagka ganitong sama-sama at nagkakaisa ang pamilya ng mga anak ng tatay. Paano ga iyan? Ay siya!